Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tafsir. Alhamdulillah, umabot na tayo sa Suratul Al-Qamar. Suratul Qamar po ay Madaniyah. Ibig sabihin, Makki pala, Makki. Ibig sabihin, pinababa doon sa Makkah. Para matukoy natin kung saan ibinaba, para makakuha po tayo ng tamang impormasyon. At kagandahan sa Islam, mga kapatid, puno po tayo ng mga kasaysayan. Ibig sabihin, buhay na buhay ang mga pangyayari kung saan lubos natin maunawaan ang mga pinapahiwatig ng ating Quran. Kaya ang Suratul Qamar, mga kapatid, pambungad pa lang dyan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ako nagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa sinumpang Satanas. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, palapit na ang oras at nahati ang buwan. Diyan sa pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon nakakuha po tayo ng idea na ang oras ay lumapit na po, mga kapatid. Sadyang kung ano pa, lapit masyado sa ating panahon. Kahit ang mahal nating propeta Muhammad SAW ay hinalimbawa niya sa kanyang dalawang daliri. Ganito na ganito ang araw ng paghukom. Kaya nandito ang mahal nating propeta, nandito ang araw ng paghukom. Kung magmuni-muni ka, mga kapatid, ibig sabihin napakalapit na talaga ang araw ng paghukom. Na hindi ka na magdadahilan, sabi malayo pa yan. Huwag kang ganun, kasi kapag ganun ka mag-isip, ay talagang maliligaw ka ng mundo. Muni-muni ka, mga kapatid. Ibig sabihin, kasi kapag sa makamundong buhay, lalo na ito ay mabulaklakin ang mga palamuti nito. Kaya bilang Muslim, ay kailangan buksan natin ang ating mga paningin, pati ang ating puso, at unawain ang mga bagay-bagay kung saan ang oras ay masyadong malapit. Nararamdaman na natin yan. Lahat kasi ng mga hula, mga maliliit, ay halos lumabas sa panahon natin. Kaya kung sasabihin mo, baka next year pa, hindi mo baka pagmulat mo lang ng mata mo, araw ng paghuhukom na, ano na nang gagawin mo. Kaya expected na yan, kapatid. Dapat handa ka na bilang Muslim. Kaya binanggit na rin yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palapit na ang oras. Ang oras tinutukoy dito ang araw ng paghukom, araw ng pagkabangon, araw ng pagtitipon, o ano pa dyan mga binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya baka lumabas sa umaga, baka lumabas sa gabi, lahat po yan, expected natin yan. Kahit sa sala natin, kapag ganun ang pag-iisip mo, Allahu Akbar, malaking porsyento talaga nakatanggap-tanggap ang iyong mga gawa. Kaya yan ang isa sa mga, kasi nga mayroong simula ang mundo. Kaya kapag mayroong simula, mayroon ding katapusan. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lang ang una at siya lang ang huli. Hindi pwede na mayroong nauna rin kay Allah subhanahu wa ta'ala kasi walang ano. Wala talaga. Kaya dito sa atin, basta may simula, mayroon talagang katapusan. May katapusan. Kaya ang mundo mayroon ding katapusan. Tayo mayroon ding katapusan. Kaya dahil doon, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala para dumikit sa ating mga sarili, sa ating mga isipan na ang araw ng paghukom ay palapit na po. Allahu Akbar. Kaya yan ang isa sa mga paniniwala ng mga Muslim na ang mundo kapag nagsimula, ibabalik yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang katatagan dito sa mundo. Lahat po tayo ay wawasakin ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kasi nga, mayroong hangarin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hangarin niya, para po tayo magsamba hanggang mamatay. Ibig sabihin, magsamba sa nag-iisang Diyos para magkaroon po tayo ng karapatan na gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, mayroong layunin ang paraiso, mayroong layunin ng impyerno. Kaya lahat po nakabalansi talaga yan, mga kapatid. Kaya pinapaalalahanan po tayo ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mundo, ang araw ng paghukom ay palapit na po. Tapos ano pa? Wanshaqqal qamar. Allahu Akbar. Dito sa sinabi dito, mga kapatid, ang kwento kung saan nahati ang buwan. Sa atin, mga Muslim, ito pinakamaganda sa ating relihiyon. Ang relihiyon natin, nakabase talaga sa mga narration. Ibig sabihin, may mga salaysay, may mga tao, may mga karakter, may mga history, may mga kilala, ang mga tao na ito kilala. Ganon kapag magbabalita ka, kapatid, hindi lang tayo kukuha sa isang linya lang, dapat kumuha ka sa marami. Kasi ang mga marami, yun ang nagpapatunay na totoo ang balita. Ganon ang umabot sa atin ng Islam. Ganon umabot ang mga salaysay sa atin, mga kapatid, na merong maraming mga daanan na nagpapatunay lahat-lahat na yun na totoo ang pangyayari o kaganapan na iyon. Kaya ang salaysay na yan, mga kapatid, yan ang pinagmamalaki natin sa ating relihiyon. May mga hadith, may mga narration at ang nilalaman ng hadith, ang kwento na yun. Kaya ang mga salaysay na yan, mayroong mga taga-salaysay, may nag-ulat. At mga tao na ito, subhanallah, pati guro nila alam, pati estudyante nila alam. Pati kanilang kasaysayan alam, pati mga nanay nila at mga anak, mga tatay alam. Ganun ang mga ulama natin, mga kapatid. Kaya ang paghati ng buwan ay totoong kaganapan talaga. Hindi po talaga drawing. Hindi siya, sabi, saan ang ebidensya nyo? Ebidensya natin yung balita mismo. Sa dami ng mga nagsalaysay. Tapos sasabihin mo, hindi totoo yan. Ngayon lang yan umuso mga video, recording. Dati hindi ganun ang batayan ng pagbabalita. Kung gusto mo maging totoong balita, dapat maraming lumabas na mga narrator. Ngayon nga kasi high-tech tayo Nakukuha talaga at that moment. Nakuwang-kuha talaga ganung sandali na yun. Dati hindi ganun. Kaya yan ang ating pinagmamalaki sa ating relihiyon, mga kapatid. Na ang religion natin mayroon talagang mga narration, may mga salaysay. Kaya dahil doon, ang buwan, pagingi ng mga Quraysh. Ang mga Quraysh, gusto nila magkaroon ng himala si Muhammad. Gusto nila may himala. Kaya binigyan sila ng propeta Muhammad SAW ng himala na mahahati ang buwan. Subhanallah, paghati ng buwan, nagulat talaga sila. Nahati ang buwan. Ang isa pumunta doon, ang isa pumunta doon. Hanggang sinabi nila, subhanallah, itong sinabi nila sa sunod, wa iyaraw ayatan yu'ril wa yakulu sihrun mustamir. Sinabi ng mga Quraysh sa kwento ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, at kung nakita nila ang tanda, ay kanila itong tinatalikuran at sinabi, mahikang patuloy-tuloy. Subhanallah, mahikang patuloy-tuloy. Ganun ang kanilang salamangka na tuloy-tuloy. Bakit ganun ang pagkasabi nila? Akala nila sa time na yon, na hating buwan, akala nila sila lang ang nalagyan ng salamangka. Sila lang ang kinulam. Akala nila sila lang. Kaya ang ginawa nila, nagtanong-tanong din sila sa mga tagalabas, mga manlalakbay. Subhanallah. Ganon sila Nagtanong sila, sinagot din sila sa kwento dito sa Ibn Kathir. Sinagot din sila, nakita rin namin na hati ang buwan. Subhanallah. Nahati rin ang buwan. Kaya yun, talaga, kaya sinabi nila, mahikang patuloy-tuloy yan.
Hanggang doon umabot ang mahika ni Muhammad. Subhanallah. Ganun sila magsinungaling sa mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayaw talaga nilang maniwala. Pinapakita sa kanilang tanda, mga kapatid, na patunay yan na mayroong araw na paghukom. Ganun po ang himala. Patuloy silang nagsisinungaling sa mahal nating propeta Muhammad SAW. Ayaw talaga nilang maniwala kasi hindi sila, ayaw nila kasi tao lang yan eh. Sabi nila, hindi naman yan anghel. O kaya sasabihin nila, bakit binigay kay Muhammad? Sa amin dapat ibinigay. Kasi nga kami mga pinuno ng mga pamayanan. O, ganun ang mga taong hambog, ganun ang mga taong mapagmalaki. Lalo na sa kanilang angkan. Sabi nila, matataas kami kay Muhammad. Kaya hindi sila nagsisinungaling kay Muhammad, bagkus nagsisinungaling sila sa mga tanda at mga pinahayag kay mahal nating propeta Muhammad sallam. Kaya ganun ang mga Quraysh. Tingnan nyo, nakita nila sa dalawa nilang mga mata. Nasaksihan talaga nila at naglagay ang kasaysay mga kaganapan nitong maraming mga narratos umabot sa atin. Hanggang ngayon mga kapatid, mayroong bakas doon sa buwan. Nahati talaga ang buwan. Subhanallah, nahati. Iyon ang pinagtatakahan nila kasi may bakas talaga nakita doon sa buwan. Nga kahit gusto nilang tuklasin anong nangyari. Sa atin, alhamdulillah, Muslim po tayo. Alam na nahati yan sa time ni Prophet Muhammad SAW kasi nga binalita ng Quran. Kaya yun isa sa mga miracle po yan ng Quran sa pagbabalita. Kaya dahil doon sa mga Quraysh na yun, ayaw pa rin nilang maniwala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kadugtong dito, wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pinabulaanan nila at sinunod ang kanilang mga pagnanasa at lahat ng bagay ay may kinalalagyan. Allahu Akbar. Lahat ng bagay ay merong kinalalagyan. Ano ibig sabihin yan? Kapag ikaw naniwala, ay kinalalagyan mo ay paraiso. At kapag ikaw naman ay tumanggi, ang kalalagyan mo ay impernong apoy. Parorosahan ka doon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lahat yan mga kapatid, dumating na sa kanila. Kaya ang pagsunod sa pagnanasa, nakakalinlang. Lalo na may posisyon ka na, meron ka ng pinagmamalaki. Pinagano mo yan, pinagtataas mo talagang ego mo, yung pagmamalaki sa buhay mo, pagmamalaki mo sa sarili mo. Kaya kapag sinunod mo pa yan, ay talagang magiging sinungaling ka, magiging mapagbulaan ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po dapat ang ating pagnanasa sumunod sa Quran, sa hadith, sa mga sinabi ng ating mahal na propeta. Kasi nga lahat ng bagay ay merong kinalalagyan. Yun ang nakakatakot. Panakot yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa kadugtong dito sabi niya, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُسْتَجَرٌ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sadyang dumating sa kanila ang isa sa mga balita na mayroon doong pagpipigil. Yun palang dahilan. Ang dahilan doon sa mga pagbabalita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pagpipigil sa kanilang mga masasamang gawain. Nagpapakita si Allah subhanahu wa ta'ala ng himala tulad ng paghati ng buwan para pigilan ang mga Quraysh na gumawa ng mga paganismo. Hindi na sila dapat sumamba sa mga rebulto. Hindi na sila hindi na nila itakwil ang mahal nating propeta Muhammad sallam, dapat sumuko na sila, pumasok na sila sa Islam. Hindi. Kaya ang pagpipigil ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakita lang yan na ang Allah ay makatarungan, na itatayo niya muna ang katarungan bago niya parorosahan lahat ng mga Quraysh. Kaya ang mga balita na yan, yun isa sa mga doon. Ang purpose talaga doon na ipigilan ang mga tao sa paggawa ng mga masasama. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hikmatun balighah
fama tugnin nudur. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakakaantig na katarungan, kakaantig na karunungan, saka hindi naman makakatulong ang mga babala. Subhanallah. Hikmatun baligha na nga nakakaantig. Ibig sabihin, tagus sa puso, umaabot sa mga kaisipan, kayang unawain, nakakaantig na karunungan. Subhanallah. Ganun ang pagpapaabot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, may mga balita kasi, minsan mga wala namang saysay. Mga kasinungalingan, puro piritil, hindi naman maunawaan, katulad ng Trinity. Lubos nilang ina-explain. Tapos, hindi naman maunawaan ng mga tao. Kaya sa Islam, mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag mangaral yan, hikmatun baligha. Nakakaantig na karunungan. Umaabot talaga, tagus sa puso. Maunawaan. Sasakop kagad ng puso, hindi kaya itakwil ng puso. Ngunit anong nangyari sa kanila? Hindi naman nakakatulong ang mga babala. Yun ang nangyari sa mga mapagtakwil. Kapag puno na ng kasamaan ang puso mo, nababalutan na yan ng itim. Hindi na makakaunawa. Sabihan mo, ang Diyos natin ay isa. Hindi sila papayag. Ang gusto nila, ang Diyos, dalawa, Diyos Ama, Diyos Anak. Ang dalawa na ito, iisa, subhanallah. Wala talaga kahit anong bigay mo ng babala. Kaya ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito? Tingnan nyo, sa mga nag-aanyaya sa Islam. Kapag pinaabutan mo na ng balita, katulad dito, sinabi ng Allah dito, fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya talikuran mo sila sa araw kung saan mananawagan ang tagatawag tungo sa isang bagay na kahila-hilakbot. Tingnan nyo, subhanallah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, mga kapatid, talikuran kung hindi sila makinig sa iyo, kasi puro negatibo naman puro sakit lang ng ulo ang maidulot nila sa iyo. Talikuran mo na lang. Basta importante na paabot mo ang mensahe. Ganon po tayo, mga kapatid. Kapag tayo nag-aanyaya sa Islam, wag na wag mong isipin na mag-Muslim yan o kaya susunod yan. Ang importante na paabot mo. At ang unang makakabenepisyo yan, ikaw mismo, kapatid. Kasi nga, pinaalalahanan mo siya, pati ng sarili mo, mapapaalalahanan mo na rin. Allahu Akbar. Kaya, kung hindi siya sumunod, talikuran. Yun ang sinabi ng Allah, da'hum. Patawalla anhum. Sabi dito, talikuran mo sila. Sa araw saan mananawag. Kasi mayroon pang araw na mananawagan ang isang tagatawag. Dai, anong dai yun? Tagatawag tungo sa isang bagay na kahila-hilakbot, nakakatakot na araw na yun. Kaya, tapos ano pa? Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal asdadi ka'annahum jaradun muntashir. Sinabi ng Allah, magpapakumbaba ang kanilang mga paningin habang nagsisilabasan sila sa mga libingan, na parang nga bang mga balang na nagsisikala. Tingnan niyo, subhanallah, ganon ang mangyari sa araw kung saan tutuparin na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang araw na paghuhukom, na sila magpapakumbaba ang kanilang mga paningin, halos hindi na makatingin ng tama, hindi na straight to the eye, kasi nga sa sobrang kahihiyan. Kasi nga, nagmalaki sila, hindi sila sumunod, hindi sila tumalima, hindi sila nagpasakop, tigas ng ulo, ano pang mga pinaggagawa nila, mga kapatid. Kaya magsisilabasan sila sa mga libingan. Tingnan nyo, tayo lahat, mga kapatid. Hindi yan totoo maging zombie ka. Hindi yan totoo. Kasi nga maglalabasan, ang iyong kaluluwa at ang iyong katawan ay magsasanib na yan. At ang pagsanib na yan, hindi katulad dito sa mundo. 100% talaga ang pagsanib. Ibig sabihin, magiging talaga, matibay talaga. Kaya dahil doon,
na parang nga ba silang mga balang. Ibig sabihin parang mga grasshopper na nagsisikala sa dami ng mga sangkatauhan, bubuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yaon. Yun, bubuhay lahat-lahat. Parang mga balang. Kita niyo mga balang, mga grasshopper, kapag dadapo sila yan sa mga taniman, subhanallah, sa dami nila nun. Kaya piste nga yan sila eh. Kapag nandyan mga locust na yan, dumating yan sa mga taniman, wala talaga ubusin, nakakainin nila lahat yan. Kaya alhamdulillah sa Islam, pwede tayo kumain sa kanila eh. Kasi sa dami nila yan. Kaya dahil doon mga balang na yan, paghalimbawa po yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na para silang mga balang, ibig sabihin mga tao magsisitayuan sa araw ng paghukom. Bubuhayin, ibig sabihin, meron talagang pangyayari, bubuhayin tayo, tatayuin tayo ulit. Kahit bukbok ka na kapatid, kahit durug-durug ng katawan mo, na ano ka na, nalipasan ka na ng araw, o kaya nabubulok ng sarili mo, bubuhayin ka ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mag-ibig sabihin, maghanda, magtiyaga, magtiis, o ano pang mga gawain kung saan makakatulong sa iyo, kasi nga walang pera ang makakatulong sa iyo doon. Ang makakatulong sa iyo doon ay ang paniniwala mo kay Allah at ang iyong mga mabubuting gawa. Allahu Akbar. Kaya ano pa mga kapatid, sinabi ng Allah dito, muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hada yawmun asir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagmamadali sila patungo sa tagatawag habang sasabihin ng mga mapagtakwil, ito ay napakahirap na araw. Subhanallah. Kaya yun, sa araw na yun pala, mayroong tagatawag, kaya tatayo lahat ng mga tao. Anong klaseng tawag yun? Ang ano lang, description lang, narinig ang ihip ng tambuli. Kapag marinig yun, magtatawa, na yun. At meron pang tagatawag, tapos subhanallah, magsisipuntahan yon ang mga tao. Ngunit ang mga mapagtakwil, subhanallah, ito nakakatakot. Sasabihin nila na ito na ang napakahirap na araw. Ramdam na nila ang kasawian. Ramdam na nilang kahiyan. Ramdam na nilang kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun, mabanggit talaga nila sa araw paghukom, yawmun asir. Napakahirap na araw, subhanallah. Kaya mag-ingat talaga kapatid, huwag kang lalapit sa mga taong walang pananampalataya. Ingat ka talaga dyan kasi nga kahiyan lang yan sa araw paghukom. Napakasimple lang ng utos. Sambahin nag-iisang Diyos, kayo tapos ikaw, naniniwala ka na ang Diyos naging bibi, naging pakatawang tao, subhanallah. Hindi nga alam ni Jesus yan, tapos ikaw alam mo. Pinaratangan mo lang si Jesus. Na siya, Diyos, nagpakatawang tao, na bumaba dito sa lupa. Sino pa lang natira doon sa langit? Kaya sa totoo lang, magulong pananampalataya po yan. Kaya tayo, huwag tayong gumaya sa kanila dyan, mag-December 25 ka rin. Huwag kang gumaya dyan kasi nga sa araw paghukom, yun ang sasabihin mo. Araw na napakahirap kasi nga guilty kasi yung mga pinanggagawa. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya dito, kadzabat qablahum qaumi Nuhi wa kadzabu abadana wa qalu majnunun wastujir. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinabulaan bago pa nila ng mga mamamayan ni Nuh, at saka pinabulaan nila ang aming alipin at sinabihan nilang baliw at ipinagtabuyan. Kaya tingnan niyo mga kapatid, ganun na ganun ang mga nauna pa, lalo na tribo ni Nuh alayhis salam. Pinabulaanan din nila, subhanallah, mga Quraysh, akala na sila lang, hindi, mayroon pang nauna dyan, mga Nuh, tribo ni Nuh, mga mamamayan ni Nuh. Pinabulaanan din nila ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Nuh na nagpahayag sa kanila ng kasaysayan, nagpahayag sa kanila ng mga kapahayagan. Sinabihan lang nila na baliw, subhanallah. Ganun na ganun mga kapatid, kapag ikaw nagdadawa ka, nag-anyaya ka,
mayroon talaga magsabi sa iyo na baliw ka, o pinagtabuyan ka, hindi ka mahal, o ano pa dyan mga panlalait na marinig mo sa kanila. Kung ano na yan, expected na yan. Kasi nga, ang mga propeta, ganun na ganun din. Ganun din sila. Kaya, anong ginawa ni Propeta Nuh alayhi salam? Sabi dito, Pada'a rabbahu anni maglubun fantasir. Sinabi ni Nuh alayhi salam sa kwento dito, kaya dumalangin siya sa kanyang Panginoon, katotohanan, ako ay nagapi. Kaya pakitulungan. No, tingnan nyo, nagapi, ibig sabihin ganun, dapat dapat gawin natin kapag tayo inaapi, isumbong mo kay Allah. Ganun ang ating relasyon kay Allah. Pakitulungan mo po ako, ya Allah. Ganun ang ginawa ni Propeta Nuh. Kaya sa kwento dito, kadugtong dito, fafatahna abwabas sama'i bima'in muntamir. Sinabi dito, kaya aming binuksan ang mga pintuan ng langit na may tubig na bumubuhos. Tingnan nyo, tubig na bumubuhos. Inulanan sila ng inulanan doon sa time na yun. Wafajjarnal arda uyunan faltakal ma'u ala amrin kad kudir. Sinabi dito pa. At aming binulwak, pinabulwak ang mga bukal. Yun palang dahilan bakit tumaas bigla ang tubig. Langit, bumubuhos ang tubig. Ang mga bukal binulwak pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At saka nagtagpo ang tubig para sa isang kapalaran talagang inaitalaga na. Subhanallah. Itong nakakaano. Yun palang dahilan bakit ang tubig napakabilis. Hindi pa nga isang araw yun, tumaas na bigla. Doble pala ang source ng tubig sa langit at sa lupa. Ganon na ganon nangyari. Tingnan nyo, si Propeta Nuh alayhi salam nagpatayo ng arka saan? Sa bundok, doon sa bundok. Tapos naabutan pa ng tubig. Kasi nga, naitalaga na yan. Naitalaga na parurusahan ang mga mapagtakwil. Lalo na ang mga nag-aapi sa mga minsahero. Kaya sabi dito, wahamalnahu ala dhati alwahi wa dusur. Sinabi ng Allah, at dinala namin siya sa may mga tabla at mga pako. Tingnan nyo, ganon ang ginawa ni Nuh alayhi salam. Ang tabla at pako, yun ang arka. Ang kinutukoy dito. Kahit nasa bundok yun pinatayo ang arka, umabot doon ang tubig, dinala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tubig doon. Kung isip-isipin mo, parang imposible talaga. Pero dahil kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang imposible para kay Allah. Kaya kadugtong dito, tajri bi'ayunina jazaa'an liman kana kufir. Sinabi ng Allah, lumalayag ito sa pamagitan ng aming mga mata bilang kabayaran sa dating itinakwil. Lumayag yun mga kapatid, ang ano na yun. Tignan nyo, hindi lang ano pala. Gumana yun ang arka na yun. Tinitignan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa kanya pang pangangalaga. Tinignan niya sa pamagitan ng kanyang mga mata. Tinignan niya talaga ng Allah. Kabayaran sa mga taong nagtakwil. Kaya kapag ikaw nagtakwil, sisingilin ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi ka man maparusahan sa araw, kung hindi ka man parusahan dito sa mundo, inuna na. Kauna ka na katulad sa ginawa ng mga mamayan ni Nuh alayhi salam. Kaya sabi ng Allah dito, walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Sabi ng Allah, at sadyang iniwan namin ito bilang tanda, kaya't mayroon bang makapag-alaala? Subhanallah. Nagtatanong pa si Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon bang makapag-alaala? Alam nyo ang ano na ito, ang arka na ito mga kapatid, iniwan ito ng Allah bilang tanda. At nakita nga yan doon sa bundok ng Judi. Ang bundok ng Judi, yun po, nandoon yun sa Turkey. Subhanallah. Mali talagang Bible, sa totoo lang, Bible na nasulat doon sa Mount Ararat, bundok ng Ararat. Hanap sila doon sa bundok ng Ararat. Wala. Pero doon sa Mount Judi, nabanggit sa Quran,
Doon talaga. Kaya iniwan talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang tanda. Ha? Kaya meron bang makapag-alaala? Siyempre naman ya Allah, nandito kami, naalala namin yan, na hindi kami dapat gumawa ng mga ribulto sa mga taong banal. Yun ang leksyon doon. Kapag merong taong banal, wag na wag niyong gawan ng ribulto. Tapos sasabihin mo, hindi namin sila sinasamba. Pagkos pinapaalalahanan lang kami para maging mabait katulad nila, subhanallah. Diyan ka papasok ka ng demonyo, diyan ka ililihis sa relihiyon. Huwag mong gawin yan. Dapat kumuha ka ng aral dito. Unang ribulto yan na sumibol sa mundo. Yun. Sila yun, gumawa ang mga tribo ni Nuh. Kasi nga para parangalan nila ang mga banal na tao sa kanila. Kaya tuloy naligaw sila ng landas. Sana mga kapatid, meron kayong napulotang aral. Ito, mga aral na ito, inshallah, lalakas ang ating pananampalataya. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.